Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magkakaroon ng verse of the day from Jeremiah chapter 33 verse 3. Sabi ng verse 3, "Call to me and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known." Salamat sa salita ng Panginoon. So dito sa talatang ito ay dumating kay Propeta Jeremias sa pangalawang pagkakataon. Una doon sa chapter 32 sa panahon ng ikasampung pamumuno ni Haring Sedekayas na hari ng Juda at 18 years naman sa pamumuno ni King Nebuchadnezzar ng Babylonia. At nang sa panahon yun, nakubkob o nabihag ng hari ng Babylonia ang Jerusalem habang si Propeta Jeremias ay kinulong sa bulwagan ng mga bantay. So tinukoy ni Jeremias sa naunang talata sa verse 2 kung sino ang Diyos na siyang manlilikha, the true God. At dito, may pahayag na sinabi, so yun yung ating tignan ngayon, yung salitang call unto me. So ang tanong lang, bakit kailangan tumawag si Jeremias sa Panginoon? Una, dahil ang Panginoon ang sasagot sa kanya. Kaya sabi roon, I will answer you. So, ibig sabihin, ang Panginoon ang sasagot sa iyo. God will answer you. So ang salitang ito ng Panginoon ay malinaw na tumawag ka sa Panginoon, hindi ka mabibigo at ito ay merong katiyakan. Hindi ibig sabihin, sasagutin lahat ang panalangin mo, kundi dadaling ka sa tugon at tamang nais ng Panginoon. At ang pinasasabi kay Propeta Jeremias, call to me. Bakit? God offering hope amidst judgment by inviting prayer. So, ipinapakita at binibigyang pansin na ang Diyos ay handang makinig at tumugon maging sa nararanasan nila ng mga panahong yun. Kung sila'y palakasin ang kanilang loob at hindi madaling sitwasyon habang siya ay nakakulong bilang isang propeta ng Diyos dun sa lugar na yun. Kaya tinukoy sa kanya kung tatawag siya sa Panginoon, singular na tinutukoy sa kanya, sasagot siya sa iyo. Kaya ganito yung pangako na pinarating sa tao ng Diyos sa gitna man ng matinding kaguluhan, bunga ng hindi pagsunod sa utos ng Diyos ng kanyang bayan. Ngunit makikita kung sino ang Diyos na mayroong pangako sa kabila ng kawalang pag-asa na nangyayari sa kanila. Alalahanin na ang purpose ng prayer is not to request that God meet our requirements, but to seek a closer relationship with God. Hindi dahil gusto mo, hindi dahil may malapit kang kaugnayan sa Diyos, kundi gusto ng Diyos na tumawag ang tao niya upang malaman nila ang tugon ng sagot ay mayroong insight beyond human understanding. Kaya kadalasan ng tao madalas magbakit sa sagot ng Panginoon. Ngunit ang pangunawa ng Diyos ay higit sa ating pangunawa na ang layunin niya itutungo sa ating ikabubuti. Kaya alam ng Diyos ang hindi makakabuti sa atin. At alam ng Diyos kung ano dapat mangyari sa tamang panahon sa lahat ng bagay. Sabi nga ng Ecclesiastes 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Kaya ito yung dapat nating gawin. We have infinite wisdom and understanding, but God knows all. Kaya tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon sa tuwina at alalahanin ang ating Panginoon. Pangalawa, ang Panginoon ay magsasabi sa iyo, I will tell you. God will tell you. So, ang sinunod na linya ay pinasasabi ko Propeta Jeremias sa verse 3, and I will tell you. Sa kabila ng sitwasyon ni Propeta Jeremias, tutugon ang Panginoon. Kung tatawag siya sa pangalan ng Panginoon, siya mismo ang magsasabi ng ng mga bagay na dakila. Na-mention din dun sa verse 6 hanggang verse 8. At hindi lang yun, na makapangyarihang bagay na na hindi nalalaman, mga hidden things noon. Subalit pinahayag upang ipaunawa na bagamat ang ating kaisipan ay kapos, subalit His divine knowledge beyond human understanding upang makalaya sa kamay ng Babylonia para magkaroon ng restoration, makatungo sa kabila ng kanilang pagkaalipin at handa sa planong pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng coming Messiah
upang sa pagdating ng righteous Christ, isukdulang kapatawaran ng kasalanan ay dumating at ang pag-asang hinaharap ay mapabilang. Kaya, call to me, yun yung word na bilanggit doon. Ng Diyos ay may perpektong plano, may pangakong pag-asa na darating sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na Mesiyas na inasahan noong panahong yun. Kaya, mahalaga na unawain natin, tumawag tayo, tignan natin, suriin ang salita ng Panginoon sapagkat ito ang katugunan upang tayo ay makaunawa ng katotohanan patungkol sa Panginoon. Kaya nawa sa ating buhay, kung ikaw ay hindi tumatawag sa Diyos, panahon na para tumawag ka sa Panginoon. Hanapin mo siya ng buong puso at kilalanin mo siya sa iyong buhay. At kung kilala mo ang Panginoon, paano ka tumatawag sa Kanya? Ilapit mo yung buhay mo sa Diyos at alalahanin ang Kanyang mga salita. Salamat sa salita ng Diyos mula sa Jeremias, Kapitulo 33, talatang 3. Pagpalain tayo ng salita ng Diyos.